Purihin ng Panginoon, indeed, Jesus never fails. Hallelujah. Itinawid sila ng landas. Hallelujah. Alam nyo, isang magandang at mahalagang mensahe na madinig po natin na kailanman hindi nabigo ang Panginoon at hindi siya mabibigo. Patuloy siyang magtatagumpay sa buhay ng bawat isa. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Thank God. Napakabuti ng Diyos sa ating pong kalagayan at isa pong magandang umagang muling dinagdag ng Diyos sa buhay ng bawat isa. It's nice to be here in God's house. Bethel means the place of worship, means the house of God. Yan po, ibig sabihin ng Bethel, a house of God. Tahanan ng Diyos. Amen. Pero gayon pa man, hindi po sa isang lugar lang nakapaloob yung pagiging tahanan ng Diyos. Sapagkat sino mang may puso na may Kristo sa puso niya, nananahan doon ang banal na Espiritu, nananahan ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba ron? Do you believe that God is in your hand, in your life pala, in your heart? Amen. Dapat pong maniwala po tayo doon sapagkat yun sinasabi ng banal na kasulatan. Purihin ng Diyos, isang magandang umaga na muli niyang idinagdag sa buhay natin, isa pang karagdagang linggo ng pagsamba sa Panginoon. Good morning po sa bawat isa, maging po sa ating pong mga kapatid na hindi po natin kapili ngayon. They are online. Marahil nasa bahay po sila o nasa ibang lugar, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at maging na ibang parte ng mundo na nakatune in sa atin ngayong umaga. Magandang morning po sa inyong lahat. Anumang oras yan, morning man, afternoon man, o gabi man yan, magandang umaga po, purihin ng Panginoon. Isa pong karagdagang biyaya po ng Diyos na muli po tayong ginising at binigyan ng panibagong linggo ng umaga ng pagsamba ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Muli, isang pong pagkakataon na tayo po yung magkakasamang makinig ng salita ng Diyos. Pagbubulay-bulayin po natin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Amen po ba? Praise God. Bago po yun, ako po nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos na patuloy niyang pinalalakas ang inyong bang lingkod. Amen. So, back to work. Kahapon po, naganap po yung aming pong 4th District, 4th Quarter Ministers Meeting sa Bethel Bible College. Nagkaroon po, nagkaganapan po yung consecration ng ilang pong mga new licenses natin na bago pong na-lisensya ang mga pastor at maging po niya ating pong naordinahang pastor din naman. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa dugumpay. Salamat po sa mga prayer po ng bawat isa. Purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Glory be to God. Amen. Kung meron mang tagumpay sa buhay natin, natin pong dapat ipagmalaki. Hindi po yung tagumpay ng ating mga sariling kalakasan, tagumpay ng ating sariling karunungan, o tagumpay ng sariling nating kapangyarihan, kundi yung tagumpay ng Diyos na patuloy na gumagalaw at kumikilo sa buhay nating lahat. God is good all the time, but not all times are good. Di po ba? Hindi lahat ng panahon ay mabuti. Pero sa kabila ng hindi mabubuting mga sitwasyon na dumarating sa buhay natin, God is still good. Hindi po magbabago ang katangian ng Diyos na mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng buhay natin. Amen po ba? Tayo po muling tumayo in the presence of God. If you have your Bible with you, turn it on the book of John, chapter 10, verse 10. Familiar po kayo sa verse na ito. John 10:10. Everybody say, John 10:10. John sa 10:10. Saan po yan, John? Sa book of John. John po yan sa Bible. John chapter 10, verse. Familiar po kayo dito. Ito po ang ating mababasa. Kahit hindi natin basahin yung Biblia, familiar kayo sa talatang ito. Sabi po rito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they might have life and have it abundantly to the full. Okay. Ang sabi po ng Panginoon, ang pamarito daw siya upang bigyan tayo ng buhay at maging buhay na yan ay maging ganap at masagana. Kasiyasiyang buhay. Amen po ba? Tayo po sandaling yumuko, tayo po yung manalangin. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu as we ponders on God's Word this morning. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos. Kailan po ba nagkulang ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? I don't think na nagkulang siya. Perhaps tayo po yung nagkulang na magpasalamat at purihin at dakilain ng Diyos. Let's worship God and let's thank Him. Pasalamatan natin ng Diyos at patuloy nating sambahin at papurihan siya. Personal po nating ihayag ang ating pagpapasalamat at kadakilaan sa kadakilaan ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen. Hallelujah. Oh, indeed, Father God, we worship you in spirit and in truth. Thank you so much, O God, for the wonderful moment, for the wonderful night, day, all night and day, O God, that comes our way. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. You're worthy to be praised.
You're worthy to be glorified. You're worthy of worship, thanksgiving among your people, O God. Salamat po. O Diyos, aming Ama, aming Tatay na mabuti sa langit. Napakabuti mo sa aming lahat, O Diyos. Hindi ka nagkulang. Patuloy kang nagpapalakas, patuloy kang nagpapagaling, patuloy kang tumutugon sa aming mga dalangin. Patuloy mong inaabot ang aming mga kalagayan. Patuloy mo kami pinatatawad sa aming mga pagkukulang, kahinaan at kasalanan na nagawa, O Diyos. Patuloy mong nililinis ang aming buhay. Patuloy mo kami pinalalago sa aming pananampalataya. Patuloy mong ikinakalinga ang bawat isa, Lord. Your wonderful love and care, mercy and forgiveness is always there, O God. Your steadfast love never ceases. And it will never come to an end, O God. Salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, ay pong lahat ay nagpupuri ng kapasalamat, O God, sa kabutihan kadakilaan mo sa buhay namin ito. Ama, hayaan mong pasalamatan ka namin muna, Panginoon, bago namin dulog sa iyo ang aming mga kahilingan. We must be thankful, O God, and be grateful to all the good things that you have done in our lives. Thank you so much, O God, for the wonderful moment, for a wonderful morning, O God, that you have given us, O God. Salamat po, Diyos. Muli, Panginoon, napakabuti mo, God. Napakabuti mo. Hallelujah. O God, purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu katotohanan. Muli, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya at kalakasan po na nagmumula sa iyo. Patuloy mong abutin ng bawat isa, patuloy mong pahayag ang iyong mensahe, Panginoon. Patuloy mong mangusap. At turuan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na may kinalaman po sa iyo. Patuloy mo kaming bigyan ng tagumpay sa mga tukso at pagsubok. At patuloy namin pong hinahangad, Panginoon, sa umagang ito na mangusap ka sa pamagitan po ng iyong mensahe. Lord, gamitin mo po ang ibang lingkod bilang daluyin ng pagpapala, bilang daluyin ng iyong mensahe, O Diyos, upang mapalakas ang bawat isa, mapaunlad ang aming pananampalataya, mapagtibay, Panginoon, ang aming relasyon at ugnayan sa iyo. At lalong tumibay po ang paninindigan namin sa iyong mga pangako, Panginoon. Lord, thank you. Thank you so much. We glorify and thank you for the blessing that you have given us to all our families, loved ones and friends, even our works and ministries. Thank you so much for the victory. Thank you, Lord, for the blessing that we receive from you daily, O God. Napakabuti mo, Panginoon. And naniwala kami, Panginoon, this is the day that the Lord has made and we must rejoice and be glad in it. Dapat lang matuwa kami at magalak, Panginoon, sa itong araw na iyong tinalaga upang kami magpurit, magpasalamat, patuloy namin tanggapin ang iyong biyayang inilaan para sa aming pong buhay. Na iyong inilaan, O Lord, sa umagang ito. Salamat po ng marami. Continue to empower us. Don't allow us to leave this place, O Lord, without receiving your blessing, O God. We pray in the name of Jesus. We glorify you. Do wonders and miracles in our midst, O God. Magpayag ka ng himala, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. And I pray, Father God, lahat ng kalungkutan, pawiin mo. Lahat ng pangailangan, abutin mo po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Purihin ang Diyos. Hindi ko po alam kung ano pong aking gagawin sa umagang ito, pero gayon pa man, ako pinagpapasalamat sa... Alam mo, minsan po yung memorya natin ay napupurol na eh. Sino dito yung memory niya ay sumasablay? Given na po yan. Kahit nga bata eh. Pag inutusan ng nanay, nakakalimutan. So niya, pumapalya. Gayon pa man, salamat pa rin sapagkat ang Diyos pa nagbibigay ng panibagong lakas, pag-unawa sa mga bagay na may kinalaman sa kanya. Huwag lang natin kakalimutan ang pag-ibig ng Diyos na hindi kailanman nagmamaliw, hindi kailanman nagbabago sa buhay nating lang. At kung meron mang bagay na pagyaman natin sa ating buhay, kundi, walang iba kundi pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen. Praise God. Allow me to, ito pangako ko kay Lord, kung palalakasin niya ako, nawa, magbigay po ng kaluwalhatian po ito. Hindi ko po alam kung kabisado ko pa, pero I hope na I can be able to render this wonderful song na ito po yung nakaugnay po sa mensahe ng Panginoon. Kaninang umaga ko lang po pinaktis muli. Pero allow me to sing a special song to God, to my Lord and Savior, who give me strength. Sabi ko, Lord, ibalik mo, Panginoon, yung breathing ko ay maging maluwag siya. And I hope I can be able to work something for the Lord's glory. Amen. Alam niyo po ang awit na ito? Kung meron mang kayamanan po na dapat maghari sa buhay natin, wala iba kundi si Kristo. Amen. Yung pag-ibig ng Panginoon. Okay ba? Sige lang. Hallelujah. May kinalaman po ito sa message ni Lord ngayong umaga. Ang ngiti ng buhay na abang, kayamanang pansaman
langit ay panandalian, dulot na tuwa. Bakit kung hayaan ang hatid ay pinsala? Minsan may nais akong kamtin, ang maging tanyag at magnining. Ngunit ang tuwa't galak ay di maging ganap, dahil lang ngiti na nasa akin ay huwag. Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman, pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal, huwag nang mawalay sa paglingap mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Yaman ko'y pag-ibig mo, puso ko'y punan mo ng gusto. Yaman kong sa hirap ay hindi magkukulang, yaman kong sa landas ay sadyang walang hanggan. Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman, pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal, huwag nang mawalay sa paglingap mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Akin ngang nababatid, mitiing di matuwid. Bakit ba naghililit, naaakit sa diwastong hatid? Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman, pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal, huwag nang mawalay sa paglingap mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Hallelujah. Amen. Praise God. Kung meron man dapat paghariin sa buhay natin upang tayo maging balanced, we have a balanced life, it is the love of God that must prevail in our hearts and minds. Amen. Ano pong pinagyayaman natin sa ating buhay? Alam niyo po, marami sa atin ay tunay na successful sa namang gawain na ating pinagsikapan. Naging tagumpay. But in spite of those successes, still many of us experience failures in many aspects of our lives. Alam niyo, ito pong bagay na biyanggit ko. May mga successful sa field of medicine but failure bilang isang parents. Nagtagumpay sa profession niya pero bigo sa pagiging tatay. Marami niyan. Nagtagumpay sa negosyo, nagtagumpay sa profesyon, naging mabuting doktor, naging dalubhasang engineer, naging dalubhasang arkitekto, naging dalubhasang lawyer. Pero bigo siya bilang isang tatay. Wala niya sa Bethel. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God.
Sana wala po. May successful businessman but failure in his marriage life. May nagtagumpay sa negosyo, pero bigo naman sa buhay pag-aasawa. May successful sa kanyang pag-aaral at binuhos niya ang lahat ng kanyang panahon at matutunan ang maraming bagay but failure naman sa kanyang nabasahin man lang ang famous book of all, ang Bible. Sino dito ang taas-taas ng marka nung sinag-aaral? Lahat ng information, pinuno niya sa buhay niya. Maraming youth ngayon, ang daming alam. Pero ang problema, hindi nagbabasa ng Bible. Successful sa mga kaalaman tungkol sa mundo, but failure sa kaalaman tungkol sa Diyos. Ang tawag dyan, imbalanced life. Imbalanced life. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng a well-balanced life. Everybody say well-balanced. Well-balanced life. Ano bang ibig sabihin nito? Yan. Maraming successful sa kanilang field of endeavors but failure in the relationship with God and fellow men. Sabi ko nga kanina, nagtagumpay sa mga profession, nagtagumpay sa business, nagtagumpay sa maraming bagay na kanilang ginawa, pero failure sa kanyang ugnayan sa Diyos at failure sa kanyang ugnayan sa kanyang kapwa. Marami niyan sa mundong ito. Kaya marami po matagumpay pero malungkot ang buhay. Tingnan niyo katabi niyo. Malungkot ba? Saan kapatid, malungkot ka ba? Kung may malungkot siya, may dahilan po yun. Mamaya pag-usapan natin. Tumbukin natin kung anong dahilan. Okay. They thought that the true and whole meaning of life goes around on the things they indulge in. Iniisip nila na ang mga katotohanan ng buhay ay nakasalalay po dun sa mga bagay na kailang ginagawa at tinatapos gawin. Alam niyo po ba, hindi lahat ng ginagawa natin nagbibigay ng kasiyahan sa buhay. Hindi lahat nagbibigay kalwalatian sa Diyos. Kaya lang, ginagawa natin ang mga bagay na ito. Akala natin, dun ang assignment natin. Pero we fail to realize God has a purpose. Definitely different from what we're doing. Kakaiba dun sa ating ginagawa. Yan. Hindi naging balance ang kanilang buhay, ibig sabihin nito. Ang sabi ng John 10:10, muli natin balikan yung verse na ito. Ang sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Binibigyan po ng pansin dito, sino yung mga thief na ito? Marahil sinasabi dito yung mga maling nagtuturo ng maling bagay, mga saserdote na lihi sa katwiran ng Diyos, na mumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, nagtuturo ng maling doktrina, na nagliligaw sa buhay ng marami. Alam niyo yung aral na mali, yung mga akalamang hindi mahalaga sa Diyos, it kills and destroys. It kills our fellowship, it kills our relationship, it kills our faith in God. Tingnan nyo, pag magbasa kayo ng balita, puro negatibong madinig nyo, mabalitaan. So magiging negatibo ang aspeto natin sa buhay. Pero habang nagbabasa tayo ng balita, nakikinig ng balita, negative situation, kasi reality yun eh. Yung nababalitaan natin, realidad po nangyayari sa ating paligid. Pero sa isang banda, meron pong katotohanan na behind that negative news, may positive news. Ano yung positive? Yung good news. It's about Jesus. It's about God's Word. May mabuting balita eh. Amen. Kung may pangit na balita sa mundong ito, may magandang balita pa rin. At ang problema, pinupuno ng tao yung buhay niya ng mga pangit na balita. Manood lang kayo ng telenovela, lulukot ang buhay niyo eh. Di, pati kontrabida, gusto niyo sampalin eh. Pero sa totoong buhay, hindi naman sila ganun ka sama. Kaya lang, they need to act. Kaya sabi ng mga artistang yung at kontrabida, pag napupunta daw sila sa shopping mall, marami nagagalit sa kanila, marami nagmumurat, marami naiinis sa kanila. Bakit? Kasi yung role nila negative. It impact the lives of many. Isang banda, ganun din po sa buhay natin. Ano man impormasyon pumasagi sa isip natin, pumapasok sa ating puso't kaisipan at pag-unawa, yun ang nakaka-apekto sa ating behavior. Tama po ba yun? Pag lagi mo kasama masaya, sasaya buhay mo. Pag lagi mo kasama malungkot, lulungkot ang buhay. Pag lagi mo kasama chismosa, maging chismosa ka rin. Pag laging kasama may bisyo, malamang pag mahina-hina ka, yung bisyo nila, mahahawa ka. Tama po ba yun? Pag kasama mo lagi mga Tagalocan Bethel, anong magiging produkto nito? Lulungkot ang buhay. Hindi. Di ba ba? Hindi kayo magugutom. Kakain kayo. Lalo na kapag kasama mga kababayan, kahit sa misyon, natutuwa ko pagkakasama ko mga kababayan, bakit hindi kami nagugutom? Pero pag puro kalalakihan, malamang gutom. Gutom yan. Bakit? Tamad magbaho niya, tamad magluto. Tamad doon sa maraming bagay patungkol sa mga baunan. Hindi katulad ng mga kababayan, laging may baon yun eh. May pamutat ba tawag doon? Ate Rex, pamutat ba tawag doon? Mga buting-ting, wala tayo. Chika-chika, pika-pika, chika-chika. Chika-chika, kasama ni chika-chika sa pika-pika.
Pareho na rin yun. Okay. Dala nila yun, mga bagay na. Kung sabihin po ay, kapag ka itong pumupuno sa buhay natin, lulungkot tayo. Pero kapag ka ang salita ng Diyos, ipupunin natin sa buhay, sasaya tayo. Sabi rito, I have come. Tumutukoy po ito sa sabi niya ng Panginoon Jesus ganito. Ako'y pumarito. I-reflect mo ulit yung talatang yun. I have come that they might have life and that have it abundantly to the full. Binanggit dito ng Panginoon yung buhay. Ang Panginoon pumarito upang bigyan tayo ng buhay at ang buhay na yung maging ganap. Yung abundantly, ano bang ibig sabihin ng abundant? Masagana. Masaganang buhay. And speaking of masaganang buhay, okay, sinabi kasi dito, what abundant life is all about? Ano bang ibig sabihin ng abundant life? Ito po yung maling konteksto, pero ito'y kaisipan ng marami. Abundant life, masagana, buhay. Una, pag sinabi pa, if you have much money, abundant life pa ba ito? Pag marami kang pera, abundant life ba yan? Abi, anong sagot nyo? Sometimes. Opo, pastor, kasi nakakaingit niya may pera. Alam niyo po ba, hindi lahat ng pera, hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Ayan. Hindi kayang bilhin ng pera yung kagalakan sa buhay. Pwede bilhin ng kasiyahan. Pwede kang maging masaya pag may pera ka, pero pag nawala yung pera, lulukot ang buhay mo. Ibig sabihin, yung nakasalala yung kagalakan doon sa mga bagay na pang-material lang, pang-samantala. Kasi pwedeng nakawin, mawala yan at maubos yan eh. Diba? Ang tanong po ay abundant life. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon na ako'y pumarito upang kayo magkaroon ng buhay at ang buhay na maging ganap at kasiyasiya? Ano bang ibig sabihin ng ganap, masagana at kasiyasiyang buhay? Ito po ba ibig sabihin pagka ikaw maraming pera, life ba ay abundant na? Ay po sumagot na. Ano ba? Next slide, next point. If you have full of knowledge, abundant life na ba yun? Pagka lahat ng bagay alam mo, pinupuno mo ang isip mo ng mga bagay na may impormasyon, balita, lahat ng gusto mong malaman, puno ka niyan. Ang tanongin din, sasaya ba buhay mo, maging sapat ba at magiging kontento ka ba at magiging abundant ba yung buhay natin? Sino dito maraming alam? Kung marami ka alam, dapat masaya ka na. Pero bakit lumulungkot ang tao kahit maraming alam? Katunayan, yung pandemya pinatunayan lang ng Diyos yung kaalaman natin, hindi sapat para maabot natin yung sitwasyon ng buhay, di po ba? Ano ba? Full of position and power. Ito, eleksyon. Ang daming bumabait pag eleksyon, di po ba? Power. Kasi parang pag nakapangyarihan ka at meron kang posisyon, abundant na yun, masaganang buhay yun. Kaya marami naiinggit doon sa mga nanalo, pero pag hindi ka nanalo, parang lulungkot ang buhay mo. Ang tanong abundant life ba kapag may position ka at may power ka? Yan. Ano pa? Full of pleasures. Kapag ka lagi ka bang masaya, may pleasure, kalayawan. Pag punong-puno ang buhay mo ng kalayawan, masaya, puno ba, abundant life ba ito? Masaganang buhay ba ito? Lagi kang nasa party, lagi kang nasa outing, lagi kang nasa Boracay, lagi kang biyahe ng biyahe, lagi kang kaaliwan, kalayawan, pinupuno mo ang buhay mo, lagi kang nasa entertainment area. Yung ba abundant life ba yun? Yan. Ano ba? Full of fame. Kasikatan. Pagkasikat ka ba, abundant life ba yun? Masaganang buhay ba pagkasikat ka? Hello? Sikat ka ba basta? Minsan may mga titang sikat, ayaw nila yung may daming taong dumudumog sa kanila Naiinis sila Bakit? Parang, bigyan mo naman kami ng privacy. Kakoy, wala kang problema. Wala kang magagawa kasi sikat ka. Gusto ng taong gusto ng taong magpa-picture sa'yo. Sino dito laging gusto may pag-picture sa kanya? Kasi famous ka, di ba? Ngayon minsan may inis ka Bakit? Gusto mo na magpahinga. Gusto mo na magpahinga Picture pa rin. Hindi ko sinasabing pangit at kasalanan yun. Kaya lang sa isang banda, kung abundancy ng buhay yun, fullness ng buhay yun, hindi sana lahat ng sitwasyon masaya ka. Pero hindi nga po ganun Tuloy natin. Ano pa? Full of worldly achievements and success. Ito. Pag ikaw ba'y punong-puno ng tagumpay, achievements sa mundong ito, nagkaroon ka ng awards, reward, abundant life na ba yun? Sino dito maraming medalya, hindi na mapansin ko, hindi na malaman kung saan ilalagay medalya niya? Di ba? Parang lulungkot ka, bakit wala ka ng sapat na lugar na paglagyan yan? So gagawin mo, ikakahon mo na lang. Gusto mong itapon Bakit? Basura na lang kung minsan Abundant life. What is abundant life? Ano ba yung buhay na masagana? Bigyan natin ng pansin ito. What is abundant life? Ito po yung salitang ginamit po doon. Next slide. Medyo maliit po ba? Explain ko na lang. Abundant life. Yung ginamit po ng Panginoon, abundant life, yung full life, sabi doon,
ganap na buhay. Sabi ni Jesus Christ sa John 10:10, ako'y pumarito upang bigyan kayo ng buhay at ang buhay na maging ganap at kasiyasiya. Masaganang buhay, ika nga. Ito'y galing sa Griego na salitang perissus zoe, life, abundant life. Yung zoe is life, yung perissus is abundant. Ang definition niyan sa Bible Dictionary, a state of one possessing vitality and absolute fullness of life. Both essential and ethical, alive, active, vigorous, and blessed, and to last forever. Yung pala ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon, buhay na masagana. Yung buhay na mananatili magpakailanman. So kung ating unawain pala, yung sinabi ng Lord na ang Panginoon daw pumarito upang bigyan tayo ng buhay, upang maranasan natin buhay na ganap at masayang buhay. Tumutukoy pala ito ito po i-mention, something farther, much more than all. More plainly superior, extraordinary, surpassing, sobra daw, uncommon, hindi po pangkaraniwan, more imminent. Pag sinabing more imminent, tanyag, more remarkable, kapansin-pansin. Okay, more excellent, mahusay, devoted to God and which belong to God. Yung palang ibig sabihin nun eh. Ang abundant life, yung maintindihan mo yung buhay mo, ito'y may-ari nito'y Diyos at ikay para sa Diyos. Eternal pala ang pananaw ng Panginoon dito, pati pinag-usapan niya, buhay na masagana. Ang pananaw ng mundo, kakaiba sa pananaw ng Diyos. Kaya pag sinabing abundant life, hindi lang ito buhay na humihinga ka. Sino dito humihinga pa? Sino yung katabi, bakit hindi na humihinga? Sayang naman. Ang buhay po ba'y paghinga lang, pag-exist lang na sa mundong ito? Sabi ko nga, Lord, sayang naman kung tumagal ang buhay namin dito at wala itong pakinabang sa'yo. Kakaintindihan po tayo? Bakit? Kasi ang buhay, may dahilan kung bakit tayo nandito. Who am I? What I'm here for? Where I'm going? May tatlong basic question. Who am I? Sino ba ako? Bakit ako nandito sa mundo at saan ako pupunta? Tingnan nyo, sino ba ako? Ang dami nating pagmamalaki sa pangalan natin, lagi nating binibigyan ng integridad yung pangalan, ayaw nating madungisan yan, di po ba? Iniingatan natin pangalan natin. Bakit? Mahalaga yung ating identity. Pero sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Napakahalaga nun, kapatid. Upang maintindihan natin yung kahulugan ng buhay, kailangan maunawaan natin saan nagmula ito at kanino ito. Ang buhay hindi galing sa atin. Ito'y biyaya ng Diyos. Amen. Kaloob ng Diyos, mula sa Diyos at para sa Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, I came that we might have life. Ako'y pumarito upang magkaroon ng buhay at ang buhay na maging ganap at kasiyasiya. Tumutukoy po ito saan? Paki-reflect mo ulit yung definition natin. Sa Greek. Ito sabi doon, kapansin, mas mahusay, tapat sa Diyos at sa Diyos. Take note, a well-balanced life. Abundant life is a well-balanced life. Ang buhay ko po, hindi lang po ko pang church. Pagdating sa bahay, tatay ako. Marami po masipag sa gawain pero tamad sa bahay. Ang tanong, balanced life ba? Abundant life ba? Hindi abundant life yun. Imbalanced life yun. Marami masipag sa gawain pero tamad sa trabaho. Sinusweldohan pero puro tulog lang. Imbalance yun. Bakit? Ang buhay Kristiyano, holistic yan. Ang buhay pananampalataya, kilala sa Diyos, dapat saan naman tayo naroon, napapakita natin yung katotohanan na meron tayong ugnayan sa Panginoon, malapit ang Diyos sa atin at Diyos nakikita sa buhay natin. Yung pong ibig sabihin ng well-balanced life. Ang pananaw natin, hindi lang pang mundo, kundi pang langit din naman. Hindi lang pang sports, kundi pang pamilya din naman. Hindi lang pang aliwan, kundi pang kabuang buhay na nilayo ng Diyos na magkaroon ng katuparan sa ating pong buhay. Yung pong ibig sabihin ng well-balanced life. Well-balanced. Yung bang masagana, yaman-yaman mo, pero wala kang kayamanan pang langit. Ano sabi naman? Anong mapapala ng tao? Makamit man niya ang kayamanan ng mundo, pero ang kaluluwa niya mapupunta sa impyerno. Mayaman ka nga sa mundong ito, kakilala ka, pero ang buhay mo naman, pagka pinag-usapan ng Diyos, hindi mo siya kilala. Ang tanong, balance niya ang buhay? Hindi. That is not a balanced life. That is not a balance. It is an imbalanced life. A well-balanced life is an abundant life that God would like us to experience sa buhay natin ito. Maranasan sa buhay natin ito. Amen po ba ron? Abundant life is something more meaningful than material wealth and prosperity. Abundant life is something more meaningful than material wealth and prosperity. Alam niyo po, kung meron mang pangarap ang maraming tao ng yumaman, hindi po masamang yumaman. Sino dito mayaman na? At nangangarap yumaman? Wala. Hello. Wala man lang kayo pangarap. Kaya ka nagtatrabaho, para di ba kumita. Para naman kahit pa paano mag-impok. Pero ang tanong po, hindi naman masamang yumaman. Basta tama yung motibo. Amen.
Hindi kasalanan po ang umunlad. Pag-pray ka, Lord, paunlarin mo naman negosyo ko. Hindi kasalanan po yun. Kaya lang sa isang banda, kung puro pang mundo at nakalimutan natin pang langit, we fail to realize what life is all about. Kasi ang buhay natin sa mundong ito, pangsamantala lang talaga. Hello! We are not here forever, but God's program for buhay natin forever. Yung kasaysayan natin, hindi po magtatapos yan sa libingan, kundi magpapatuloy po sa kabilang buhay. Kasi may life eternity ang Diyos na inilaan sa buhay ng sino man nagtitiwala sa Kanya. Kaya pag sinabing abundant life, it is not something more, it is more than worldly wealth yan, more than life itself. Pag sinabing abundant life, ang full life na binanggit sa verse na ito, ay tumutukoy sa balanced life. Everybody say balanced life. Ang tanong, ang buhay ba natin balansyado na? Is our life balanced? Balance. Parang ano yan eh. Tingnan nyo. Paano mo mababalance yung buhay ko? Halimbawa, ako, isang pastor. May panahon ako sa church, may panahon ako sa pamilya, may panahon ako sa ibang mga bagay. May panahon ako sa misis ko. Kasi, ang akin pong buhay, hindi lang po pastor. Pagdating sa bahay, hindi po ako pastor lang ng misis ko. Asawa niya ako, mister niya ako. So kung hindi ko magampanan ang aking tungkulin sa kanya, I fail to make my life balance. Kakaintindihan po ba tayo? May mga kapatid po ako, may pamilya po akong pinanggalingan. So pagka ako'y bigo, bilang isang mabuting kapatid sa mga kapatid ko, bigo ako sa aking pamumuhay. Hindi balansyado buhay ko. Nakakaintindihan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Hindi lang puro hallelujah pagdating sa church, praise the Lord. Pagdating sa bahay, erase the Lord. Mali po yun. Binubura natin ating Jesus sa Diyos. Mali po yun. Ang balansyadong buhay, saan man tayo naroon, ang Panginoon nakahihayag sa ating pong mga pagkilos, galaw at pananaw sa buhay. Maging sa ating mga desisyon sa buhay. A balanced life, hindi po nakakalimutan yung pananaw eternity. Pagising pa natin kaninang umaga, sino sa atin nag-isip ng langit? Pagising nyo kaninang, sinong inisip langit? Bihira po nag-iisip niyan. Pagising mo sa mga Lord, langit. Hindi, di ba? Kadalasan, pagising natin, inisip natin kape. Ano ba? Cellphone ko minsan, madalas cellphone. Asa cellphone ko? Ano ba? Pang mga bagay pang mundo, kailan natin inisip yung Lord? Inisip natin si Lord. Hello? Kahit saan tayo nandoon. Minsan inisip ko, Lord, sa trabaho ba, paano ko maging balance? Kahit sa trabaho mo, pag nakalimutan mo si Lord, imbalance yun. Kasi pwedeng kunin ng Panginoon yung buhay mo saan ka man nandoon eh. Hello? Hindi mo pwedeng piliin kung saan mo gusto mamatay. Lord, gusto ko mamatay sa bahay lang. Problema, huwag ka na umalis ng bahay mo. Diba? Sabi nga, gusto ko pag ako namatay, parang natutulog lang. Lagi ka magpajama kasi pumunta. Datan ka man namataya. Ang dating nito ay parang natutulog ka lang, di ba ba? Ganun lang naman yun eh. Kaya lang sa isang banda, ito hindi nga po ganun eh. Kaya napakahalaga yung ating iniisip. Kasi sabi nun, a well-balanced life, abundant life, has something to do with eternity. Pagdanaw po sa higit pa sa mga bagay dito sa lupa. Mga bagay na handa natin ng Diyos para sa ating kinabukasan. Beyond this world. Hello? Bilang tatay, pagdating sa bahay, hindi naman ako laging pastor nila, makinig ka, may sermon ako sa iyo. Tapos kukuha pa anong teksto. Hindi po. Bilang tatay, ipinapayag ko sa kanila ang aking pagiging ama. Hindi man lagi, pastor niyo ako, sundin niyo ako sa bahay. Hindi, tatay nila ako, ay sinusunod nila ako, ama nila ako. And I do have to express my love to my children as a father, as a loving father. Bakit? Kasi kailangan kong balansin yung buhay ko. Pagdating naman sa office, although district superintendent ako, pero kapwa ko pastor, kapatid nila ako sa pananampalataya. Yung pong pagtanaw ko. Ibig sabihin, I need to treat with them with love and care. Encouragement, yung pong dapat. Kasi meron akong role sa mundong ito. Ganon din po tayo. Dapat balansado yung role natin sa buhay natin sa mundong ito. Hello? Nandiyan po ba tayo? Dapat tayo, kapag sa opisina, tayo yung nangunguna ng maangat. Yung Christ-likeness nakikita sa atin. Yung tayo pinagtitiwalaan. Bakit? Kasi alam nilang, ikaw'y taong tiwala. Tama ba yun? Trusted people. By our bosses, by our masters sa mundong ito. Hello? Sino dito masaya sa bahay? Ulitin ko, sino dito masaya pag nasa bahay? Nahawa na kayo sa katabi nyo. Kasi dapat balansyado. Kung masaya kasi dapat masaya sa bahay.
Bakit? Hindi naman naiiwanan si Lord dito sa church eh. Pag umuwi ka ng bahay, iniwan mo si Jesus sa church lang? Hindi. Kasama tayo na doon, dapat kasama natin ang Panginoon. Yan ang balanced life, o well-balanced life. Kaintindihan po ba tayo doon? Hallelujah. Jesus deepens that claim by saying that His purpose is not only tied to life, but to an abundant life. Hindi lang binanggit ng Panginoon. Balikan natin John 10:10. Reflect mo ulit dyan. Bagamat kabisado natin verse nito, sabi ng Panginoon, si Jesus nagsabi nito, I have come that they might have life. Take note, upang magkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay pala naka-tied up kay Jesus. Upang magkaroon doon ng buhay at ang buhay na yun maging ganap at kasiyasiya. Sa ibang translation, ang sinabing abundant, masagana. Masaganang buhay. So dito naniniwala ng buhay niya yung masagana dahil kay Jesus. Kahit walang laman ng bulsa niyo. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi na mapabayaan ng Panginoon, laging walang laman yan. Kasi God blesses His children. Pinagpapalan din sa kanyang mga lingkod eh. Naniwala po ba kayo ron? Hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi niya abutin. Hindi bulag ang Panginoon upang hindi niya makita kalagayan natin. At hindi sabing upang hindi niya tayo madinig sa ating mahinaing. Naniwala po ako, God is able to answer all our needs, to answer all our problems, and lay down His blessing for us daily. Kasi sabi ng Bible, daily yung blessing niya. Sabi ng aklat ng Lamentation, but the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is God's faithfulness. Great is God. Wala po sa verse, PowerPoint ko yun eh. Pero naalala ko lang yung verse niya. Lamentation chapter 3. Sabi doon, but steadfast love of the Lord never ceases. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagmamahal, hindi nagbabago. Laging sariwa, kada umaga. Kaya yung give us this day our daily bread, bakit to daily ang prayer natin? Kasi daily yung blessing ng Diyos eh. Hindi naman panglingguhan. Halimbawa, Lord, bigyan mo ako ng pagkain namin sa loob ng isang taon. Bigyan ka ng isang crate ng puro lechon. O, mauubos mo ba yun? Mapapanis yun eh. Magkano lechon ngayon? Nag-away dahil sa lechon. Sabi ko, ang buhay ng tao, nag-away, nagsuntukan dahil sa lechon. Nabalitaan niyo ba yon? Nagsuntukan dahil sa lechon. Bakit kung ano lechon ngayon, tumataas sa presyo eh. Parang yun ang buhay nila, kapaloob nila. Abundant life kapag nakakain ka ng lechon, kung wala lechon. Salamat sa Panginoon kung wala. Salamat din kung meron. So biyaya na, hindi magbabago dapat yung ating kagalakan sa kabila ng lahat ng ito. Sabi rito, hindi lang po buhay, kundi mismo siya yung source ng abundance ng buhay. Ang sabi ng James chapter 1 verse 7, every good gift comes from heaven. Lahat ng mabubuting biyaya na tanggap natin galing sa langit, regalo ng Diyos. Life is a gift. Amen. Huminga po ng malalim. Huwag yung kayong hinga uli. O, ano man sa inyo. Hindi mamamatay ka. Sabihin, life is a gift. Pag humihinga ka, gift ng Lord yun. Biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos na marunong magbigay ng mga biyaya na ating kailangan araw-araw sa buhay natin ito. Okay. So it depends, Jesus Christ deepens the claim by saying His purpose is not just to give life, but an abundant life. Ang ibig sabihin po nito, it begins with salvation from eternity of suffering to penalty of sin. Ito po ang mga dahilan. Tingnan niyo po, ilang mga bagay. Yung abundance ng buhay, nagsisimula ito sa pamamagitan ng kaligtasan. Mula saan? Sa walang hanggang suffering and penalty ng sin. Bakit? Ang sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Bible, basa, for the wages of sin is death, but the gift of God is what? Eternal life in Jesus Christ our Lord. So yung pagkilala po dun sa abundance ng buhay, nagsisimula ito pagka inunawa natin ang kaligtasan, hindi natin sa buhay natin ito galing sa Panginoon. Bakit? Kasi may kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Bible, kamatayan. Sino sa inyo ang hindi nanghihina, hindi nagkakasindi, sinisipon, hindi inuubo? Ni minsan sa kanyang buhay? Wala. Sino sa atin, alam natin nagdeteriorate yung ating health? Tayong lahat. I myself believe that one day, God will take this life away from me. Kasi ang buhay sa mundong ito, pangsamantala lang.
Ang malungkot niyan, meron pong death na binabanggit sa Biblia. Death is inevitable. Hindi po natin pwedeng isang tabihan. Bakit? Kasi alam natin, ito'y darating sa buhay natin. May nauna na sa atin eh. Hello? Realidad po yan eh. Pero sabi ng Bible, bakit namamatay tayo? Dahil sa kasalanan. At hindi lang mong kasalanan, kamatayang physical ang binabanggit ng Biblia, kamatayang spiritual, at pangwalang hanggang paghiwalay sa Diyos. Bakit? Ang plano kasi ng Panginoon, eternal, makakasama natin siya. Kung tanggapin natin si Kristo. Napakahalaga po ng pag-unawa natin ito eh. Kaya ang buhay natin, hindi lang po sa mundong ito, nakasalalay dapat ang pagtanaw natin. Sabi po ng Bible, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So nagsisimula yung pag-unawa natin ng buhay natin pag walang hanggan dahil kay Kristo. So yung abundance ng buhay, hindi lang dahil kayo humihinga, okay na yon. Dapat kilalanin mo, ang buhay na ito'y kaloob ng Diyos at ang buhay na walang hanggan, biyaya niya. Parang ganito, salamat sa Diyos may buhay. Sa Diyos may kamatayan. Sino dito hindi magpapasalamat? Salamat sa Diyos. Realitin ko. Salamat sa Diyos may buhay. Salamat sa Diyos may kamatayan. Kanina walang amin. Ito maganda. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng kamatayan, may buhay na walang hanggan. Ay di mas amin doon. Di ba? Yun, realidad kasi ng buhay yun eh. Huwag nating isang tabing katotohanan na yan. Kasi yan po'y evidently seen, happen to us. We cannot defy, neither neglect the reality ng buhay na tayo po'y mag-e-end yung buhay na sa mundong ito. But life, may eternity. Pangalawang bagay, tumutukoy, it begins with salvation. Pangalawa, next, ano ibig sabihin ng eternal life? Abundant life is primarily eternal life. Abundant nga eh. Sa mundong ito, tingnan mo, dan yung baha, kalamidad, krisis, virus, pandemya, kahirapan, sunog, bagyo, lindol, sementeryo, hospital. Ano pa? Gamot, mercury. Hindi ka pwede pumasok doon, wala kang pera. Kahirapan. Lahat na ito, bahagi ng buhay itong pain, di ba right? Pain. We cannot deny the fact that life in this world is painful, stress. Yung stress pala, yung salitang stress, nagsimula 1978. Tinignan ko sa dictionary. Kaya nagsimula yung salitang stress. Sabi ko, 40 years ago, wala akong nadidinig na stress ako. Nadinig niyo ba yun noon? Hindi eh. Kaya nagsimula yung salitang stress, 1978, tinignan sa dictionary. 1978 pala nagsimula yung ilinagay sa dictionary yung salitang stress. Yung stress. Ano ba ibig sabihin ng stress? Alam na natin ibig sabihin ng stress. Pag nakita niyo, na-stress ako sa'yo. Na-stress ako sa'yo. So yung stress, ang ibig sabihin, ano yung meaning ng stress? Tumingin sa katabi mo. Yan po meaning ng stress. Stressful moment, stressful people, stressful event, di ba? Yung nakakabahala, nakakalungkot, nakapanghihin, nakaka-discourage na panahon sa buhay natin. So stressful moment. Tingnan nyo, bahagi na ng buhay sa mundong yon. Pero isa isang banda, life eternal in the presence of God, ano po yon? Tuloy natin, next slide. Sabi ng John 17:3, now this is eternal life that they may know the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Ang tunay na buhay daw, buhay na walang hanggan, si Jesus. So tama pala sinabi ng Panginoon, ako'y pumarito upang kayo magkaroon ng buhay, itong buhay na may ganap at kasiyasiya. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Kung wala siya sa buhay natin, gano'n man tagumpay meron ka, hindi ka magiging masaya. Gano'n kasimple, unawain yun. Ang kasaganahan ng buhay na kay Jesus, bakit? Kasi tingnan nyo, sino masayang mga tao sa mundong ito? Yung mga mayaman? No. I doubt it. Kasi meron akong kilalang mayaman, lungkot-lungkot nila. Marami akong nakausap na mayaman, pero ang lungkot nila. Kailangan sila mag-pray, pray over eh. Pastor, pray over mo ko. Bakit sa sobrang yaman ko, ganito, ang laming bagay ito na nabili na niya, pero may kulang pa rin. Sabi ko, kailangan mo si Jesus sa puso mo. Why don't you accept Jesus Christ in your heart and make Him the Lord of your life, even of your business? Tingnan mo, ang yaman-yaman na niya, pero galit ang nangingibabaw sa kanya, galit sa empleyado, galit siya sa mga taong parang wala siyang trust sa tao. Pero yaman mo, tapos wala kang tiwala sa kapwa mo. Ang lungkot nun. Sino dito malungkot? Wala. Bakit? Kasi si Jesus nag-aari sa puso natin. Amen po ba ron? Kaya niyang palitan ng kagalakan yung kalungkutan natin. Sabi rito, eternal life. Ano pa? Ito pang, abundance? The abundant life means gaining a heavenly perspective.
Romans chapter 12 verse 2. Sabi, do not conform to the patterns of this world. Huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago daw sa pamagitan ng pagbabago ng isip. Then, you may be able to test and prove what God will is, His good, pleasing, and perfect will. Upang sa ganun daw, sabi rito, upang ating malaman, maaprubahan sa ating buhay at makilala kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti, kaaya-aya, at ganap na kalooban niya. Pag sinabing ganap, perfect. Pag sinabing perfect, walang anumang kalungkutan, walang bahid na mali. Perfect eh. Tingnan yung katabi nyo, perfect na ba yan? Hindi eh, di ba? Kasi wala pa tayo sa heaven. But moment times, when Jesus comes, yung perfection, magkaroon ng katuparan sa buhay natin yan. Bakit? Ang heaven kasi is a place of perfection. Di ba? Di ba? Wala na hong baha sa langit. Pag binaha pa naman yun sa taas na nun eh. Ewan ko lang. Wala nang sabi nga ng Bible, sa presensya ng Diyos in heaven, wala nang lungkot, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang lahat ng yan. So, perfect place talaga yan. Abundant life is not in this world, but in the world thereafter, sa mundong ito. Hello? Pero kasi hindi ko kinikwento ito para sabihin natin, kunin na tayong lahat ni Lord ngayon. Alam ko po, meron pong mga bagay pang pinagawa si Lord sa atin eh. Meron ka pang mission, kapatid, huwag ka mag-alala. May mission ka pa. Kaya lang, ayaw naman ng Diyos, ang mission mo lumungkot ka lagi. Gusto ng Diyos ay yung pag-mission, maging masaya ka. Bakit? May ugnahin ka kay Kristo eh. Amen? May ugnahin ka sa Panginoon. Although nag-deteriorate may mga parte ng buhay natin nag-deteriorate yung health natin, nag-deteriorate. Yung mind natin nag-deteriorate. Yung kaya natin nag-deteriorate. Yung power natin nag-deteriorate. Yung posisyon natin nag-deteriorate. Hindi lahat ng panahon, nasa posisyon ka. Tama ba yun? Pero pagka-relasyon mo sa Panginoon, hindi magbabago yan. Your position with the Lord never changes as long as you believe in the Lord and you remain in faith in Him. Tuloy natin, ano pa yung eternal life? Ito pa yung abundant life, meaning nun. Balik mo yung nais ko pong ibigyan pa ng pansin yung Romans chapter 2. Tino mo. Do not conform to the pattern of this world. Huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundo. Kasi pinipilit ng mundo, kailangan maging mayaman ka para sumaya ka, para maging masagana ang buhay mo. Ito nga sinasabi ng katotohanan. Pwedeng bilhin ng pera ang magandang tahanan, pero hindi niya mabibili ang masayang tahanan. Hindi nabibili yan. Pwedeng bilhin ng pera ang malambot na higaan, pero hindi nabibili ng pera ang himbing sa pagtulog. Hindi nabibili yan. Kahit gano'ng kakayaman, hindi nabibili yan. Amen. Hindi yung mabibili ng pera ang makakasama mo sa buhay, pero hindi mabibili ang ng pera ang magmamalasakit sa buhay mo. Hindi nabibili yan. Pwede nga bilhin ng kausapin mo ko, babayaran kita. Maraming taong ganun. At ng relasyon ngayon, minsan, nangibabaw yung papangasawa niya, papakainin niya sa iyo. Para kang magpasya sa isang bagay patungkol sa relational, kailangan material possessions at saka worldly wealth. Nakakaingit ka naman, ang yaman na napangasawa mo. Ang dami mo namang karibal. Paglinggo, ikaw lang kasama. Paglunes, iba na. Anong buhay na masaya doon? Lulungkot ang buhay mo doon. Diba? Mabuti mo lang na yung kasama mahirap, pero wala ka. Anong anggulo ng buhay? Saka man tumingin, kikita mo siya. O, diba? Ibig sabihin, ang masaganang relationship, nakasalalay saan? Sa kayamanan? No. Karangyaan? No. Fame? Katanyagan? No. Power position? No. It only lies on the very hands of Jesus. Bakit? Ang sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. Tuloy natin. Sabi, renewing of your mind. Kasi kailan magbago ang isip eh. Tingnan nyo. Kailan magbago ng isip. Pagka wala kang bago, parang lulungkot ang buhay, mabuti ka pa bago sapatos mo. Kung wala kang bago sapatos, salamat kung binibigyan ka ng Lord ng bago. Pasalamatan mo, Panginoon. Huwag mo lang kakalimutan, every good gift comes from God. And be thankful to the giver. Magpasalamat ka sa nagbibigay. Di po ba? Salamat ka. And don't be hoards. Don't hoard anything that God blesses us. Kasi kung pinagpapala ka ng Diyos, gusto ng Diyos, maging daluin ka ng pagpapala para sa iba. Yung po ang pinaka-essence ng pagiging masaya. Sino nagbasa po ng aking pong passage kanina? Message. Ano po message nun? Tanungin niyo lang si Ate Rex, binasa niya eh. Medyo mahaba-haba yun. Okay, anyway. May kinalaman din po sa message yun, yung sinare ko kanina.
Okay, tuloy natin. Ano pa? Abundant life leading to growing trust and knowledge of God. But grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ, Savior Jesus Christ. To Him be the glory for both now and forever. Amen. Yung abundant life, sabi nga ng meaning nung definition ng Zoe, precious Zoe, ano ibig sabihin meaning nun? For God and related to God. Binanggit ito doon. Sabi dito, devoted to God and belong to God. Tingnan nyo. Abundant life sa buhay Kristiyano, mga mananampalataya, kapag kinikilala mo si Jesus Christ, kanyang pangako at kanyang masalita, nag-grow ka doon, nagiging masagana buhay natin. Kasi bakit? Ano mang problema meron tayo, kaya natin pagtagumpayan, kaya mo maging masaya. Bakit? Kasi nag-grow tayo sa ating pagkilala at pangako ng Diyos sa buhay natin. Salamat po sa siyang ating kalakasan, kagalingan, kaligtasan, at sa kanyang biyaya, tayo po'y kumikilos, gumagalaw, at nabubuhay. Amen? Ito pa, tuloy natin. Colossians chapter 5, verse 22-23. It means blossoming into a life full of the fruit of the Spirit. Ang abundant life ay yung namumunga ka ng bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Pag kayo nagtanim po ng mangga, anong aasahan yung bubunga, aanihin nyo? Dapat mangga, di ba? Pag nagtanim ka ng saging, aasa ka na, ang aanihin mo ay saging. Yun ang prinsipyo ng principle ng sowing and reaping. The principle of the harvest. Law of the harvest, law of the harvest. The principle of sowing and reaping. Pag nagtanim ka ng kagalakan, aani ka ng kagalakan. Pag nagtanim ka ng pagpupuri, aani ka ng papuri. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, aani ka ng... Pag nagtanim ka ng galit, pag inawin mo kapwa, maawain ka rin. Ganun lang naman yun. Pag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng... Pag nagtanim ka ng kabanalan, aani ka ng kabanalan. Pag nagtanim ka ng... Pag si Jesus, kahit bilagay mo sa puso mo, aani ka ng Holy Spirit fruit, bunga nito. Ano sabi ng Banal Spirit ng Bible tungkol sa Holy Spirit? But the fruit of the Spirit is love. Marami pong mayaman pero walang love. Marami pong nagtagumpay pero walang love. Nanlamang, kaya nagtagumpay. Ano pa? Joy. Ito yung abundant life. Bunga ng Espiritu. Joy, kagalakan, peace, kapayapaan, forbearance, pagtitis, kindness, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Wala daw batas laban dyan, sabi, there's no law against it. Ang tanong ganito, sino dito nakaranas ng abundance ng buhay? Kasi namumunga sa kanyang Espiritu Santo na ipapakita sa kanyang buhay yung bunga ng Banal na Espiritu. Yun po yung kasaganahan ng buhay na binabanggit ng Bible. Nalala ko pag ako yung nagmi-mission sa Mindoro, I was challenged and even encouraged by people na kahit sa kanilang kaabaan, yung bahay nila tinuhog lang na mga sanga ng kahoy, linagyan ng palapa ng kung ano, ng halaman doon, tapos may kaunting papag doon, tapos nagbabaga yung kanilang pugon, yung minsan lata o kaya kalderong malaki, tapos nilagang kamote, lami, at saka saging. Yung kanilang kadalasang pagkain eh. Pero masaya, kompleto si nanay, si tatay, si ate, kuya. Kaya hindi nyo pwedeng ihiwalay yung pamilya nila eh, isa't isa. Meron kami dinala ditong maging kasambahay. Ay laging umiiyak pagkagabi. Naisip nanay, tatay, naalala niya. Kaya mas maganda, huwag mo nang kunin. Kasi hindi ganun kadali sa kanilang humiwalay sa pamilya. Sabi ko, kakaiba family ties nito. Samantalang pag dito sa mga Manila, mga Tagalog, tuwan-tuwa, pagka wala nanay si tatay, tuwan-tuwa sila. Sabi ko, yung relationship dito, sila, kahit na ganun, kahit simple yung buhay nila, masaya yung pamilya nila. At pag may gamit kayo iniwan doon, pagbalik nyo, nandun pa rin. Dito, pag may iniwan kayo, ganun kababait. Ganun kababait. Wala sa Bethel noon, hello? Pero sa ibang lugar, meron noon, di ba? Sabi ko, Panginoon, ano ba ang ibig sabihin ng masaganang buhay? Yung buhay na mapayapa, buhay na mayroong katapatan, pagpipigil, kapayapaan, kagalakan, sa kabila ng kakulangan ng mga bagay na material at pinansyal, yung masayang kalooban, nagpupuri sa Diyos,
nagagalak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng abundant life. Ang tanong ay ganito, naranasan po ba natin ito? Ang sabi ng John 14:6, ganito, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Binanggit ng talatang yan kung kanino ang pinagmumulan yung tunay na buhay. Sabi rito, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Hindi binanggit ng Panginoon, ako yung pinagmumulan ng buhay, kundi mismo siya ang buhay. Mismo Jesus is life. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. Hindi binanggit yan, siya ang galing sa akin ng buhay, kundi mismo sinabi ni Jesus, ako mismo ang buhay. Without Jesus Christ, life is meaningless. Sa totoo lang. Kaya natutuwa po ako, nakilala ko si Jesus sa personal na pagkilala. Ano man ang mangyari sa buhay ko, salamat sapagkat meron akong relasyon sa Diyos. Naranasan ko maghirap, naranasan kong magkasakit, naranasan ko lahat ng suffering sa paglilingkod, but I thank the Lord sapagkat kung wala siya, wala sa puso ko ang Panginoon, ay matagal na akong bumigay sa paglilingkod. Matagal na po. Naranasan ko po yung nagmimisyon na wala kang masakyan. Salamat po sa mga missionaries natin sa panahon ito. Mayroon ng allowance, mayroon pang transportation, may per airplane flight, mayroon pang mga baon pa. Hindi ko sinasabing lahat ng gano'n, no? Kundi dumating man ganun sitwasyon, dapat hindi magbabago yung pananaw natin kung si Jesus Christ ang buhay natin. Kasi ang abundance ng buhay, hindi yung nakasalalay sa mga material na bagay na taglay natin sa mundong ito, kundi ito yung nakasalalay sa relasyon natin kay Kristo. Because the Lord Himself tells us that He is the life. Ngayon tanong po, anong relasyon mo kay Kristo ngayon sa pag-oras na ito? Naranasan mo ba ang buhay na ito? What is the key to receiving this kind of life? Dito po ako magtatapos sa aking mensahe. Ang sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and what God wants, then all your needs will be met as well. Matthew 6:33. Kabisado natin ito. Titigan niyo pong mabuti yan. Seek first God's kingdom and what God wants. Ano sa Tagalog ito? Unahin daw natin paghahari ng Diyos at ang gusto niyang mangyari sa buhay natin. Ito, meron itong sablay marami sa atin eh. Kasi mas gusto natin mauna kaysa ang gusto ng Diyos. Kasi sabi rin, God wants. Anong gusto ng Diyos? Kahit sa paglilingkod eh, anong gusto ng Diyos? Bakit marami nagtatalo? Marami naiinggit? Marami hindi kontento? Kasi we desire for more and we desire to do something beyond what God wants us to be and God wants us to do. Halimbawa, ang tanong ay ganito, gusto ba ng Diyos magkaroon ka ng ganito? Kung ayaw niya, kasi pastor, nakakaingit siya, oh. Sino dito kontento sa tinatanggap niyang sweldo? Salamat sa isang amin. Bakit? We desire for more, di ba? Hindi naman mali mag-angat ng higit. Kaya lang, tumaas man yan, kung hindi ka magiging masaya, kailan matatapos yung iyong paghahangad? Kailan matatapos yung iyong quest for something? Unless you realize, God is the source of everything, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya nakasalalay kasi kayo siya ng lahat ng bagay. Hello? Kakaintindihan po ba tayo? Sabi ko sa akin mga kapwa ko, okay, mainggit sa Bethel. Kasi nainggit sila sa Bethel. Sabi, Pastor, ang ganda ng church nyo. Mabuti pa sa inyo, air condition kayo. Bago naging aircon ito, hindi ganito. Pay tayo, di ba? Tumutulo na nga eh. Kaya pag umuulan, may nakahang na dyan mga plastic. Tumutulo na nga eh. Ibig sabihin, dating bago, ngayon luma na. Sabi mo, dating maganda, ngayon ay maganda pa rin. Maganda pa rin. Maganda pa rin dahil kay Lord, di ba? Yun mo, minsan nalulungkot tayo. Ako, pangit na ako. Sino yung pinapangit? Ako dati, buko, malugo. Ngayon, ano magagawa ko? Di, alam lumungkot ang buhay ko. Di, tanggapin ko reality, di ba? Kailangan naman mag-wig pa ako. Ganun talagang buhay. Pero lulungkot ba ako? Pag may Kristo ka, hindi ka lulungkot. Sasaya ka lalo. Bakit? Kasi may eternity sa lelebing. Hello! Hallelujah! Praise God! Purihin ng Panginoon. Glory be to God. Sabi sa akin, Pastor, palitan nyo na yung sasakyan nyo. Model na, matagal na yung model. Bakit?
ang kagalakan ba sa bago? Pwedeng pagbigyan ni Lord ng bago, di walang iba. Magpasalamat. Kung wala, di magpuri din sa Diyos. Huwag kang lulungkot. Hello? Di po ba? Ganun lang naman eh. Ang nakasalalay ito sa contentment mo dahil kay Jesus sa puso mo. Nandun siya. Anong tanong ganito? Ano yung susi? Sabi dyan, but seek ye first what God wants in His kingdom, and all these things shall be added unto us. Amen. Kung nais nating mabuhay ng maging tunay na well-balanced ang buhay natin, you can only focus at one person, si Jesus Christ. Jesus is the center of it all. Si Jesus ang sentro ng lahat. If we will please place Jesus at the center of our lives will be more balanced. Yan, our life will be more balanced. Halimbawa nito ay gulong ng bicycle. Example nito, gulong ng bicycle. Ito. Matatapos na kami. Alam mo ba na ang center ng gulong ay boha? Tawag dyan boha. Ito yung boha. Sa Tagalog boha. Sa English, hub. Yan. Itong mga, tawag dito, spokes or rayos. Yan. Yan. Ang mga nakakonect dito ay yung mga spoke or rayos. Tingnan nyo. Kapag yung boha may problema, hindi ikot na maayos. Kuha niyo po. Ang tanong ano yung ginagawa natin buha sa buhay natin? What is the hub? Make Jesus the center of it all. Okay. Ang lahat ng spoke na ito sa ating buhay represents our families, goal, works, career plans, relationship, ministry, leisures, finances. Yun yung mga spokes. Dapat nakaugnay ito sa pinakasentro ng lahat, si Jesus. Kasi sa Kanya nagmula ang lahat eh. The big question is, what will be our hub? Ano yung maging hub natin? Ano yung dapat maging sentro ng buhay natin? Pamilya? Ilagay mo pamilya sa gitna. Career? Money? Posisyon? Yung sarili? Pero gaano ba strong and stable ang mga ito to hold our lives in balance? Tanong. Pagka itong mga bagay nito gawin yung hub, pinakasentro ng buhay nyo, gaano ito maging stable? Pamilya? Asawa. Sino dito bigo sa pag-aasawa? Meron ako nakausapin niya, Pastor, bakit po ba relasyon namin mag-asawa hindi maayos? Pagka nakakadinig ako ng ganun, isang bagay lang problema, yung hub ng buhay nila. Hub, yung pinakasentro ng buhay. It only speaks of something. Yung hub ng buhay nila. Sino ginawa mong hub, sentro ng iyong buhay? Pansinin mo kung ano ang madalas mong iniisip at lagi mong inaalala. Yun yung sentro ng buhay mo. Ulitin natin. Pag lagi mong iniisip ng asawa, hub ng buhay mo. Yung pamilya, hub ng buhay mo. Career, hub ng buhay. Money, wealth, yung hub. Position hub. At pagka ganun, ang tanong ganito, kaano ba ka-strong at stable ang mga ito to hold our lives in balance? Tingnan nyo, trabaho. Hindi lahat ng oras maging malakas ka. May retirement age nga eh. Hello? Sino dito nag-retire na? Malamang kay Ate M. Pero alam natin talaga, the moments na talaga magsisist tayo sa trabaho eh. Yes, magsisist tayo. Kaya kapag kaya ng hub ng buhay natin, nakasentro yung buhay natin sa trabaho natin, we will fail to realize the meaning of life. Experience the joy in living. Nakuha natin? Ang tanong ganito, sino ginawa nating hub? Kasi wind up. Sino ginagawa nating hub? Ang sentro ng buhay natin ay napakalaga para makamit ang well-balanced life. Panatag kang maglakbay kapag alam mong matibay ang hub ng iyong bulong. Di po ba? Ganon din sa tunay na buhay. A strong, solid center leads to strong, solid life. A weak, fragile center leads to weak and fragile life. Next slide, please. Tapusin na natin. May nagsabi sa akin ng ganito, hindi na daw magandang takbo ng kanilang relasyon bilang mag-asawa. Kapag nga nakadinig ako ng ganitong sitwasyon, it usually means one thing. Meron silang fragile center. Mabuhay yung sentro ng kanilang pong relasyon. Hindi na si Kristo naghahari sa puso ng bawat isa. Tanong, kapag si Kristo kasi naghahari sa puso ng relasyon natin, ano ang problema yan? Manatiling matatag yan. Hindi bibigayan. Hindi bibigayan. Maging sa gawain ng Panginoon, kapag kasi sentro, maging sa kapwa kong mga pastor lingkod ng Diyos, kapag si Jesus sentro ng paglilingkod natin, ano mang problema, ano mang suffering yan, ano mang pain yan, ano mang trials yan, hindi bibigayan. Bakit? Kasi sentro, strong yung hub mo eh.
sa iyong paglalakbay. Ang tanong sa ating paglalakbay sa mundong ito. Kasi life in this world is a journey. Paglalakbay eh. Meron kang starting point at may ending point. Sa iyong paglalakbay, gusto makarating sa finish line, look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Look unto Jesus. Amen po ba? Hindi lamang nakikreate ng stability at katatagan ang matibay na hub, but it also controls and influences the movement of everything else about our life. Tingnan nyo, kapag halimbawa ito, meron sabi niya, Pastor, pasensya na, hindi na ako makapaglingkod ngayon sa bakit? Kasi busy na ako eh, kababantay ng bahay namin. Nagpagawa ng bagong bahay, laki-laki ng bahay, 3 stories siya. Dati kubo lang yun, nagka-abroad yung anak nila. Kapag abroad, nakakumita ng malaki, tapos nagpatayo ng bahay. So, ang nangyari, naging bantay siya sa bahay nila, ng anak niya. Sabi sa akin, Pastor, hindi na ako makakadalo sa gawain. Bakit? Kasi bantay ako ng bahay, tapos bumulong. Kasi maraming kayamanan dito, baka may magnakaw. Sabi ko, Panginoon, Lord, iba na nagbago na yung hub ng buhay niya. Nagbago na yung sentro ng kanyang buhay, puso niya. Hindi na ang Diyos, kundi yung mga bagay na material na pinadadala sa kanya ng anak niya. Hindi mo masamang pahalagaan yung mga bagay na ito. Kanya lang, kapag kasentro ng buhay mo yung bagay na yan, magiging mabuhay ka. Nangyari, nasunog yung bahay, yung 3rd floor. Nabahala sila. Nandun yung mga tinatago nilang yaman na damay. So, lumungkot ang buhay nila. Kasi nga, ano sabi ng Bible, ang kayamanan sa mundo, pwedeng manakaw, masira, mawala, mabulok, kalawangin. Pero kayamanan sa langit, hindi kailanman mawawala, masira, mabubulok at mananakaw. Kaya pag tinanong natin buhay natin sa mundong ito, pangsamantala lang. Tinanong natin ang buhay natin pang walang hanggan. Sa kabila ng mga pangsamantala mga bagay sa mundong ito, hindi magigiba yung buhay mo. Manatiling matatag yan. Amen po ba? Hallelujah. Sa lahat ng mga senior citizen, palapakan yung Diyos. Bakit senior citizen? Alam nyo, laki ng discount pala. Kami dalawa, pag nagja-Jollibee kami, yung 300, nagiging 90, 120 plus lang. Ang laki pala ng discount, no? Kaya, praise the Lord! Iingitin natin yung mga wala pa. Hallelujah. Praise God. So, mayroong blessing. Blessing in old ages. Sa mga aged people, there's blessing. And much more than that, malapit na tayo sa langit. Pero, huwag kayong mabahala. Bakit? Walang pinipili ang kamatayan, matanda. Pwede kang kunin ng Diyos. Sa panahon na itinakda niya. Kasi ang Diyos nagtataka, hindi naman tao eh. Kahit na 70 ka, kuloban ng Lord, maging 120 ang buhay mo sa mundo. Wala yung magagawa ka ba? Wala kang magagawa. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan, tiyak yun. Bibigyan ka ng kalakasan. Kasi mission niya, dagdagan yung panahon mo sa mundong ito. Bibigyan ka niya ng kalakasan. Amen. Hindi nga lang katulad ng dati. Hindi mo na maiakyat. Siguro, ang hagdanan siguro ang hakbangin mo, 2 hakbang. Okay lang, gando ka lang. Ang gando assignment mo, huwag mo na ipiliting umabot pa na sa 100-story building. Hindi na siguro. Malimang may elevator yan. Kaya ang Caloocan Beto, wala pong elevator. Sorry to say, wala escalator, wala elevator. Sorry to say, kailangan nating magakbang sa hagdanan. Amen po ba? Pero maganda yan, kasi palalakasin ka pa ni Lord. Amen. God bless you. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. When Jesus is the hub of your life, He will give you an assurance that He will provide you the strength, stability, control, and power you need for your life para maging well-balanced ang pag-ikot nito. Amen. Next slide, and as you wind up. Itong sinasabi sa Tagalog ng Matthew 6:33. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo kayo pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ito yung pinakasusi kasi. The key to have and enjoy that abundance of life is to realize na meron pong paghahari ang Diyos na dapat mangyari sa buhay natin. Pag sinabing hari, king siya, leader siya, may authority siya sa buhay natin. Dapat He rules over us. He rules over us. When we and my wife decided to follow the ministry and serve the Lord wholeheartedly in a full-time basis, hindi ganun kadali po yun, mga kapatid. Alam naman niyo yung istorya namin, both of us are engineers. Both of us may mga plano kami sa buhay. May mga pangarap po ako, mataas ang pangarap ko sa mundo. Mahahatas yung mga pangarap ko pang sarili. Kasi isang banda, dinisrap ito ng Diyos. Sabi ng Panginoon, anak, iwan mo lahat.
Umiyak ako sa Panginoon, hindi ganun kadali eh. Kasi meron akong kingdom to build on my own. Walang naiwan sa mga plano natin sa buhay. Gusto mo mag-abroad, walang problema yan. Kung kalooban ng Diyos, okay lang, tuloy mo. Pag hindi, huwag mo nang pilitin. Kasi mabibigo ka lang. Lulungkot ang buhay mo. Alam niyo ba, marami pong tao ngayon, yumaman pero malungkot sila. Walang satisfaction. Nainggit tayo, no? Mabuti ka pa. Pero anong kabutihan meron ito pang samantala lang, pang mundo? Ang kagandahan, tingnan niyo katabi niyo, maganda dati yan. Sa totoo lang, maganda yan. Ate Rex, maganda pala kayo yung kabataan. Pero maganda pa rin naman kayo. Kaya lang yung reality, di ba? Reality. Tanggapin natin reality, tumatanda tayo. Reality may kamatayan. Pero at the end of the day, it's not about death, it's about life eternal in the presence of God. Napakalagang tanongin natin. Sabi ng Panginoon, tuloy, ibalik mo anak yung verse na yun. Kayo pagarian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Pag ginawa natin ito, ibibigay niya sa inyo lahat ng inyong pangailangan. Ang ganda, ibibigay doon sa atin lahat ng ating pangailangan. Kung paghariin natin ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ibibigay doon ng Panginoon alin ang ating pangailangan, all our needs. Ang tanong ngayong umaga, what is our needs? What are our needs? God can provide it as long as we put Him to be the King of our lives and understand and do whatever His will are for us. What He wants us to do, gawin natin sa buhay natin ito. Amen. As I wind up, ano sabi? Next slide. Let Jesus drive our lives, let Him direct it, guide it, empower it, influence it, strengthen it, and give it stability. Hayaan natin ang Panginoon maging driver ng buhay natin. Pag sinabing driver, siya may hawak ng manibela. Naalala ko, pumunta kami sa Quezon, kasama buong pamilya. Si Jarvis ang nagmaneho. Ako panatag na ako, sa likod na ako panatag na ako kasi yung mga anak ko marunong mag-drive yan. Jarvis ang nagma-drive ng aming sasakyan. Habang along the way, gabi na nun, yumanig yung yung pala, nakakatulog na siya. Nakatulog na siya. Bigla kami, lahat. Ano yan, anak? Sabi niya, Papa, purihin din ng Panginoon, nakatulog ako. Buti na lang, sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo, pagka ang tao nag-drive, magugulat ka. Ibig sabihin, kahit na panatag ka na kaya niya, pero may pagkakataon pwede siyang mabigo. Mag-fail siya. Sabi ko sa anak-anak, pag naantok ka, hinto mo na lang. Alam niyo nangyari sa amin, wala ka pa. Baby pa si Jarvis noon, ha? Baby pa si Jarvis noon, mahulog kami sa Baguio. Alala niyo yun? Ako nagmamaneho. Yabang-yabang ko pa, kaya ko pa yan, pero inantok ako, nakatulog po ako. Nakatulog po ako. So, sa kanal kami pinulot, nawasak yung sasakyan, dala ko. Sabihin, pagka tayo po, kahit panatag ka, pagka tayo nag-drive, mapapahamak tayo. Pero allow God to be the driver. Sabi ng Panginoon, let Jesus be the driver. Let Him direct it, guide it, empower it, influence it, strengthen it, and give it stability. Kasi kay Lord kasi, meron siyang tamang direksyon. Meron siyang tamang gabay, meron siyang kapangyarihan, meron siyang tamang impluensya, meron siyang tamang kalakasan, at meron siyang stability. May katatagan kapag ang Panginoon ang siyang mag-ari ng buhay natin. Yung dahilan kung bakit lumulungkot tayo, because we fail to realize that God is the source of our life and He is the life itself. Siya mismo ang buhay, hindi tayo. Marahil ngayong umaga, meron tayong mga gustong mangyari sa buhay natin. Pero ang tanong yan ba'y gusto ng Diyos? Always be reminded, God has a purpose and a will for us to make our lives more stable and meaningful. Alam niyo, marami pong tao sa mundong ito lumulungkot. Marami pong akong nakausap. At isang dahilan lang kung bakit. Mali yung hub ng buhay nila. Yung sentro ng buhay nila. Mali. Why don't you try Jesus to be the center of it all? Bakit hindi mo subukan, kapatid, gawin si Jesus ang sentro ng lahat? Ang emosyon, damdamin, kaisipan. Alam niyo, marami pong bilang ng pamilyang yung wasak, relasyong hindi maayos. Ang ganda naman ng pangasawa, pogi na pangasawa, pero bakit gumulo buhay nila? Kasi iba yung sentro. Alam niyo, maraming relasyon hindi sa sentro. Kaya maraming pamilya wasak sila, relasyong di maayos. Trabahong hindi nasisiyan sa trabaho, bakit hindi kasi si Jesus sentro ng buhay nila? Kahit anong trabaho
magkaroon ka ng trabaho, kahit gano'ng kalaki kita mo, kapag hindi si Jesus sentro, hindi ka masisiyan sa sweldo mo. Ito yun. Tiyak yun. Tiyak yun. Ang tanong kailan mo matatapos yung paghahanap? Kailan mo matatapos yung quest for life? Kailan mo sasabi, Lord, kontento ng buhay ko. Masaya na ako. Unless you realize that Jesus is the center of it all. A well-balanced life is a life that is Jesus in the center of it all. Amen po ba doon? Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ng Panginoon kung naranasan natin well-balanced na ito dahil si Kristo ang nag-aari sa puso na. Kung hindi man, why don't you try Jesus? Bakit hindi mo subukan? Kahit mananampalataya ka na, kasi pwede mangyari, Kristiyano ka na, pero hindi si Jesus ang sentro nito. Ikaw kapatid, how is your relationship with Jesus? How is He to you? Gaano siya kalapit? Gaano ka kalapit sa Kanya? At kapag malayo ka sa Kanya, I tell you, hindi siya saya buhay mo. Gusto mong maging masaya buhay mo? Why don't you try to open your heart, buksan mo yung puso, at pagariin mo si Jesus sa puso mo. Pagariin mo si Jesus Christ sa buhay mo. And I tell you, iba po kapag si Jesus naghari. Jesus is the center of it all. Jesus make your life meaningful, beautiful, and even your eternity salvation ito, ipinagkakalob ng Panginoon. Tanong, sino dito tiyak yung kaligtasan niya pag namatay sa langit siya pupunta? Pag hindi mo tiyak, may problema yung hub. Hindi si Jesus ang nag-aari sa puso mo at buhay mo. Pero kung tiyak mo, dahil si Kristo malapit sa puso mo, pasalamatan mo siya. Kung hindi man, why don't you try to accept Jesus Christ as your Lord and Savior sa puso mo at buhay mo? Pagariin mo siya. Amen. May mga problema ba kayo? Pagsubok? Why don't you try to come to Jesus and let Him resolve this issue ng buhay? May karamdaman kayo? Let Jesus heal you. May kalungkutan, let Jesus control your loneliness and make you happy. Why don't you try to make Jesus the driver ng buhay natin sa umagang ito? Amen? Kung meron mang gustong papasukin si Jesus sa puso niya, nandito po altar. Lumapit po kayo sa altar at manalangin po kayo sa Panginoon. At sabihin niya sa Kanya, Lord, narito po ako, hangad ko, Panginoon, maging malapit ang buhay ko sa iyo. Binubuksan ko puso ko, Panginoon, upang pagariin ka. Maging sentro ka ng buhay ko, maging sentro ka ng isip ko, maging sentro ka ng profession ko, maging sentro ka ng trabaho ko, maging sentro ka ng pamilya ko, maging sentro ka ng relasyon ko. Lord, in Jesus' name. Sige po. Kung sino man nangangailangan ng panalangin, na gusto niyo pagariin si Jesus sa puso niyo, let's come and we will open this altar for those people to make Jesus the center of it all ng buhay nila. Okay po, huwag po kayo mahiya. Alam niyo, nangusap ang Panginoon sa magitan ng mensahe ito, just come and make Jesus the center of your life. Sige po, huwag po kayo mahiya. Why don't you try? Subukan niyo lang po. Subukan. Why don't you try to make Jesus the driver ng buhay ninyo? Why don't you try to put Him into your heart? Sa isang simple, taimtim, taus-pusong panalangin. Pastor, paano yun? Buksan mo lang kalooban mo. Sabi, Panginoon Jesus, Lord, gusto kong maghari ka sa buhay. Gusto kong maging sentro ka ng buhay ko at isip ko. Gusto kong maging masaya buhay ko. Gusto kong maging kontento. Gusto kong maging abundant yung buhay na ito. Gusto ko ng salvation, inaalok mo, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Sige po. Jesus, Center of my life, Jesus is the center of my life. From beginning to the end, hallelujah. Kayo po na lumapit dito sa altar, alam po ng Diyos ang laman ng puso ng bawat isa. Alam po ng panghangarin ng bawat isa. Sa pagkakataong ito, sa isang simpleng panalangin po, ikaw at ang Diyos, kausapin mo ang Panginoon. Speak to God. Kausapin, hindi malayo ang Panginoon. Hindi po malayo siya. Open your heart. Simply pray and ask God to forgive us from all of our shortcomings. Hingin natin tawad sa ating pagkukulang at hindi natin pagtanggap at pagkilala sa Kanya kung sino siya sa buhay natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Inaamin po namin, Panginoon, kung minsan hindi po balansyadong buhay namin. May mga pagkakataon po kami, Panginoon, kami po ay nagagalit, lumulungkot, nawalan sigla, nawawalan ng kontentuhan ang buhay namin ito, Panginoon, sa mundong. Aming kinagagalawan. O Diyos, Lord,
hindi po nawawala na natatapos yung aming pong paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. Nasubukan namin marahil, Panginoon, lahat ng bagay iniisip ng mundo at inaalok ng mundo, Panginoon, namin pong gawin upang maging masaya ang buhay namin ito. Pero Lord, bigo ang lahat ng ito. Inaamin namin, Panginoon, bigo po silang lahat, Panginoon, na punuin ang buhay namin sapagkat may emptiness pa rin sa puso namin, may kalungkutan pa rin ng ibabaw. Lord, we want to try you, Jesus. Total, ikaw naman po may-ari ng buhay, sa'yo nagmula ang buhay, ikaw ang aming kaligtasan. At Lord, naamin ko na, Panginoon, namin sa aming mga sarili, malayang relasyon namin sa iyo. At kung meron mang malayang relasyon, Lord, ilapit mo ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Hiningi po namin, Panginoon, yung kalinga, patnubay, gabay, pagpapatawad. Yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya sa masandaling ito. Lord, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, sa mga nagawang pagkakamali, kasalanan, O Diyos. Baguhin mo ang bawat isa sa amin. Lord, narito po, linisin mo ang puso ng bawat isa. At O Diyos, tinatanggap kita sa puso kong ito. Maghari ka sa buhay ko. Bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay kong ito. Bilang Panginoon ng buhay ko, Panginoon. Mula ngayon, O Diyos, ikaw na ang driver ng buhay ko. Ikaw na manguna, Panginoon, sa aming mga direksyon, desisyon at mga plano na gustong mangyari sa buhay namin ito, O Diyos. Lord, tulungan mo kami, magkaroon kami ng karunungan, kaalaman, nagmumula sa iyo upang madirekta namin ang buhay namin sa tama at maayos na paraan at pamumuhay, Panginoon, na kung saan nais mo po, Panginoon, madama namin ang tunay na kasiyahan, kasapatan, kontentuhan at kagalakan, O Diyos, na matagal na namin hinahanap at pinapangarap, O Diyos. Panginoon, ipahayag mo, Panginoon, sa bawat isa na ikaw ang aming tagapagligtas, na sa'yo may buhay at pag-asa. Panginoon, nais namin maghari ka sa puso namin, O Diyos. Sinasantabi namin aming mga sarili, Panginoon. Dalayan ko, Lord God, ayusin mo ang lahat. Ano mga relasyon na hindi maayos, Panginoon, ayusin mo po, Panginoon. Ikaw po maging sentro nito. Lord, ayusin mo ang buhay kong ito, Panginoon. Kung ito may dahilan na maging problema ng relasyon ng sinuman, Lord, ayusin mo po ang lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Lord, we pray. Ama, itama mo po, Panginoon, na naman aming puso. Linisin mo kami, Panginoon, O Diyos. Pawiin mong lungkot, in Jesus' name. Lord, nais po namin ikaw maghari at ang kalooban mo mangyari, O Diyos, sa buhay namin ito. Total, ikaw naman po may-ari ng buhay. Kinikilala namin ikaw may-ari ng lahat. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat, O Diyos. Maging aming mga suliranin, problemang daladala. Bigatin, Panginoon, mga kahirapan, O Diyos. Dalayan ko, Lord God, punuin mo kami ng iyong pagpapalat at ng iyong biyaya pang inilaan na iyong ibibigay sa amin sa araw na ito, O Diyos. In Jesus' name, Lord. Sabi po, you will supply all of our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw ang aming kasapatan, ikaw ang aming tagumpay, ikaw ang aming biyaya, ikaw po ang aming kagalingan. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Lord, ayusin mo po ang aming relasyon. Lord, ang kalungkutan, pawiin mo. Ang problema ang pangtahanan, Panginoon, pawiin mo po, Panginoon. Pagtibayin mo po, Panginoon, ang bawat relasyon na meron kami, O Diyos, na maging maayos, matibay at maging banal ito sa iyong harapan, O God. Pasahin mo ang aming pamilya, tahanan, O Diyos, na kinalalagyan. Kung may kalungkutan man, pawiin mo ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, O God, for every relationship, make it loving, make it true, make it real, O Lord, in your presence, O God. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, God. Damin po natin ang presence ng Panginoon, mga kapatid. Damin po natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Lahat mo may karamdaman, pakitas ang kamay. Lahat mo may sakit. Meron pong pain na nararamdaman sa kanilang physical na kalagayan. Just raise your hands. Believe. Believe that Jesus is a healer. Maniwala po kay Jesus ang ating dakilang manggagamot. Walang imposible sa Kanya. Maniwala ka. Nagpapalakas ang Panginoon. Nagbibigay ng tagumpay. Nagbibigay ng kagalingan. Nagbibigay ng sigla. Hallelujah. Lord, we believe that you are our healer. By your stripe you are healed. Sabi mo sa iyong mga salita, sa pamagitan ng mga latay, kami nagsigiling. Lord, walang imposible sa iyo. Lord, we pray for your mighty healing touch to be upon each and everyone who are sick, who are in pain, O Lord, right now. In Jesus' name. Jesus, believe, and accept the promise of the Lord. Pangako ng Diyos, tanggapin mo, kapatid, ang pangako ng Panginoon. Siya ang iyong kagalakasan, siya ang kagalingan, siya ang laking manggagamot. Walang imposible sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus, for healing power, healing touch, in Jesus' name, Lord. Salamat po. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. We praise you. Oh God, hallelujah. Mightily, Lord. Father God, we pray for your heavenly touch. We pray for healing power, Lord, upon my sister, upon my brother. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord God, we pray. Strength, empowerment, oh God, in Jesus' name. Salamat. Oh, hallelujah. Lord, I pray, oh God, in Jesus' name, Lord. Comfort, healing power that comes from you, oh God. In Jesus' name, hallelujah.
Receive the healing touch of the Lord. Receive it, receive it. Entrust everything to Him. In Jesus' name, salamat po, Panginoon, sa tagumpay. Lord, I pray for strength. I pray for healing power, for empowerment of God in Jesus' name. Hallelujah. Lord, hallelujah. Lord, in Jesus' name. Lord, I pray, oh God, in Jesus' name, Lord, reach out your hands upon my brother and my sister's needs, oh God. In Jesus' name, heal them. In Jesus' name, heal them. In Jesus' name, heal them. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus is risen. It's all about Him, Lord God, I pray. Mighty touch that comes from you, Lord. Healing power in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. You are a great healer. You are a great physician. Ikaw ang ilang manggagamot, Panginoon. Sa pangalan mo, O Diyos, hiling namin yung kagaling, kalakasan, tagumpay, biyaya, pagpapala, kagalakan, O Diyos. Kabutihan mo po, Panginoon, magari sa puso ng bawat isa. Lord, I pray for strength, O God, empowerment, Lord, healing. In Jesus' name, hallelujah. God, God, you're a great healer. In you, Lord, there is divine providence. Lord God, press anointing, press healing touch. Father, in Jesus' name, may the Spirit, Lord God, works wonders and miracle upon her life. In Jesus' name, right now, sa pangalan mo po, Panginoon, we claim it in Jesus' name. Salamat po, Lord. Bless my sister, Lord. Palay mga kapatid ko ito, Lord. Bless mo po siya. Naman desire sa puso niya, Lord, make it, Lord, happen. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Lord, I pray, maghari ka sa puso at buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sino man ang sila, O Diyos, na nangailangan ng pag-abot, kagalingan, Lord, I pray, in Jesus' name. Lord, I pray for your mighty touch upon my brother, Lord. Lord, ang buhay niya, hawak mo po. Naniniwala kami, Panginoon, kapag ang buhay niya, hawak mo, Panginoon. Ikaw po ang bahala, Panginoon, magbigay ng pagpapala, kalakasan, tagumpay. Lord, hindi mo siya pababayaan, Panginoon, sapagkat mahal mo siya. Lord, I pray, Lord God, for your power, your healing power be upon him. Lord, miracles and wonders that follows from you, O God, in Jesus' name. Lord, wala pong imposible sa iyo, Lord. Pwede mo pong tugunin agad ang kanyang kalagayan sa pangalan ng Jesus. Lord, I pray, Lord God, unload their burden. Unload his burden, Lord. Heal him in the name of Jesus. Make your provisions be seen in his activities, Lord, right now in Jesus' name. Lord, I pray in Jesus' name, Lord God, I pray. Hallelujah. Yes, God, O God. Lord, I pray, Lord, your provisions, guidance, and leading be upon her. In Jesus' name, Lord, I pray. Lord, I pray, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Bless my sister's life. In Jesus' name, Father God. Bless. Yes, Lord. Yes. Speak to him. Speak to her, Lord. Mangusap ka, Panginoon, sa puso niya. Magari ka sa buhay niya. Lord, I pray for my brother, Lord. Continue to power him. Bless him, O God, in Jesus' name. Salamat po. Kalakasan, tagumpay, biyaya, kagalakan. Lord, healing upon their needs, O God, in Jesus' name. Upon him and his wife. In Jesus' name, Lord. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Let your blessings flow. Let your blessings flow. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Pasalamatan natin si Lord. Napakabuti niya sa atin. Amen. Hallelujah. Yes, God. Kung alam mong inabot ka ng Panginoon, tinugon ka sa iyong dalangin, binigyan ka ng kagalakan, tagumpay sa iyong buhay, at sinagot ka sa iyong mga dalangin, magpuri ka at magpasalamat sa Panginoon. Simulan mong ihayag sa pamagitan ng mga labi ang magpasalamat sa Diyos. Open up our mouth and speak the goodness of God. Be grateful. Be grateful. Magpasalamat tayo kay Lord. Pasalamat tayo, kabutid. Hindi po nagkulang ang Diyos sa buhay natin ito. Hindi po kailanman nagkulang. Marahil tayo nagkukulang, pasalamatan ng Panginoon, pero hindi naman. Iningatan ka niya, ginabayan ka niya sa panahong ito na puno-puno ng pangamba, takot, disgrasya, nangyayari sa buhay ng tao. Pero iniingatan tayo ng Panginoon, magpasalamat ka sa Diyos. Thank God for the blessing that we receive from Him. Thank God. Salamatan mo. Salamatan mo ang pamilya mo, kasama mo pa rin. Pasalamatan mo sa kabila ng mga daming pamilyang wasak, sira, at relasyon di maayos. Pasalamatan mo, Panginoon. Pasalamatan mo si Lord. Mabuhay siya at patuloy siya nagbibigay ng tagumpay. Amen. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor belongs to you. And we bring you back, oh Lord, the honor and the praise. In the name of Jesus, we pray. Everybody say amen. Amen, 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 and amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Smile. Jesus smiles with you. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah, Lord. We praise you. We give you all the glory, all the praises, O God. Salamat, Lord. Salamat po sa lahat ng kaloob mo, O Diyos, sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord,
sa buhay, Lord. Tunay po, ikaw ay buhay, Lord God. Hindi lamang po ikaw ang pinagmulan, Lord God. Ikaw po ang buhay namin. At ikaw nawa, Panginoon, na maging sentro ng buhay na to, Lord God. Salamat, Lord, pinaalala mong muli sa amin, Panginoon, yung kahalagahan, O God, na maging sentro ka ng buhay namin sa pamilya namin, Lord, sa aming mga gawain, maging sa ministeryo, Panginoon. Ikaw po ang maging sentro, O God. At nawala at ng aming gagawin, Panginoon, makapagbigay ng papuri sa iyo, Lord. Makapagbigay ng karangalan sa pangalan mo, O God. Maraming salamat, Lord God, sa aming mga kahinaan. Minsan, Lord, hindi namin kayang gawin. Hindi namin kayang magmahal. Hindi namin kayang magpatawad. Pero, Lord, ikaw po ang aming strength, Lord. Ikaw ang aming wisdom, Lord God. Ikaw ang aming karunungan, Panginoon. At nais mo, Lord God, ang buhay na ito ay palaging nakasentro sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Unahin ka namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Unahin ka namin sa aming mga iniisip. Unahin ka namin sa aming mga plano, Panginoon. Unahin ka namin sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tunay, Lord, wala kaming buhay na abundant, Lord. Wala kaming buhay na sagana. Sagana sa Espiritu, sagana sa lahat, Panginoon, na aspeto ng aming buhay kung wala ka po sa amin, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang completion. Ikaw ang fullness ng aming buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo kami laging maalala. Turuan mo kami, Panginoon, na lagi naming maalala. Ikaw ang aming buhay, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon. Patuloy, Diyos, na pinasasalamatan ka namin sa aming pastor, Panginoon, na binibigyan mo ng kalusugan ng katawan, kalakasan, Panginoon. Salamat, Lord. Pinapangunahan mo po ang kanyang buhay kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy, Panginoon Diyos, na gamitin mo po sila sa ikalalawak ng iyong kingdom, Panginoon, ng iyong kaharian. Marami pong salamat, Lord, sa aming pong mga kapatiran na nanguna sa aming gawain. Salamat po, Lord, pinangunahan mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin namin na anumang salita, anumang aral na aming natutuhan ngayong umaga, Panginoon. Maging bahagi po itong na aming buhay sa mga darating na oras, darating na araw, Panginoon. Maraming salamat sa lahat-lahat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin ng may at binabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng kalwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Sa ating mong paglisan sa tahanan ito ng Diyos, taglayin ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy ng pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy ng pagkipisan, kaliwan patnubay ng Diyos Espiritu Santo'y sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless po. Palain tayo ng Panginoon. Magkamayan po tayo at magbatian muli sa isa't isa. Amen. Happy birthday. A blessed day to all.